Good things came to those who wait. Bullshit. Sicarius couldn't believe that he did not take advantage of the situation. He had a woman in the sack. Why did he let her go? His pride wouldn't let him make love to her when she obviously did not want to. Kalalabas pa lamang niya ng kanyang silid ay binungaran na kaagad siya nito na mayroon daw itong buwanang dalaw. She looked tense. Hindi niya maiwasang makonsensya. Ganoon ba kakatindi ang pagkatakot nito sa gagawin nila? Was he that disgusting? Or was she that inexperienced? Hindi siya naniniwalang mayroon pang berhen sa panahon ngayon kaya malamang nalabag lamang sa kalooban nito ang nangyari at marahil sa isang banda ay hindi niya ito masisisi. Did he expect her to just accept the fact that she had been blackmailed into that situation? Hindi rin niya alam kung ano ang pumasok sa isip niya kung bakit kailangan pa niyang gamitin ang ganoong teknik upang makuha ito. Marahil ay dahil sa nakanti nito ang kanyang pride. At kahit na maaari niyang bawin ang ginawa niya sapagkat mali iyon ay hindi niya ginawa. Malinaw sa kanyang gusto niya si Trudis. He wanted to conquer her sa dami ng mga babaeng handang makasama siya nang walang anumang inaasahan sa kanya ay sa isang babaeng tulad pa ni Trudis niya gustong ilabas ang kanyang init. But he couldn't be blamed for that situation because she was an exceptionally lovely lady. Hindi siya naniniwalang siya lamang ang nakakita noon dito. Nang magtanong siya kay Manang Iska ay sinabi nitong mayroon daw nobyo si Trudis. Yun nga lang, matagal na raw nitong hindi nakikita kaya wala itong idea kung nobyo pa rin ni Trudis ang lalaking iyon hanggang ngayon. He was moved, or he was now free, or on his way to being one. Sa isang banda ay mahirap pa rin para sa kanyang tanggapin ang lahat. Habang sa kabila naman ay lungkot na lungkot siyang doon na lamang sila nauwi ni Madeline. They had dreams together? Big dreams, hindi ba nito naisip iyon? Nang pakasalan niya si Madeline ay binuo niya ang mga pangarap na kasama ito. Kung bakit niya ginagawa ang ginagawa niya ngayon ay simple lang at walang kinalaman sa mga naging pangako niya sa asawa niyang hindi rin naging mahusay sa pagtupad ng pangarap. He was fascinated by Trudis. She was simple but there was something about her that he found to be utterly fascinating. Hindi ito magsisisi sa naging pasya nito. She was going to have a new life after that. Wala siyang panghinayang sa perang nagastas niya sapagkat hatid niyang or batid niyang hindi rin niya kayang dalhin sa kanyang konsensya kung sakaling may mangyari sa lula nito. Gayong madali na para sa kanya ang tumulong. What was that amount to him anyway? It was a small amount for him. Senyor, tatawagan ko na po ba si Trudis? Tanong sa kanya ni Manang Iska. Tumango siya. Naglakad na ito palayo nang muli siya nitong hulinganin. Mawalang galang na senyor, pero sigurado po ba kayo sa desisyon ninyo? Tumango siya. Naunawaan niyang tunay ang concern nito. Hindi lamang sa kanya marahil kundi maging kay Trudis na rin. Ang inaalala marahil nito ay ang sasabihin ng mga tao. Wala siyang obligasyong magpaliwanag sa mga iyon. Isa pa, malapit na siyang maging diborsyado. Bukod doon ay nakagawa na rin ng paraan si Trudis. Nalipat na nito sa Maynila ang lola nito. There was nothing to be worried about anymore. They were two adults. Maaari na nilang gawin ang kanilang gusto. Ang mga taong magkikialam ay walang mapapala. Wala siyang nakikitang masama sa lahat ng iyon. Maliban na lang siguro ang katotohanan ng labag iyon sa kalooban ni Trudis. But he was willing to wait. As a matter of fact, he was planning on making her beg before the deed. He was sure he could do it. All he needed was a little more time. And time was something he had aplenty. Wala kayong dapat alalahanin, Manang, aniya. Ang akala ni Trudis ay hindi siya makakakain sa harap ni Sicarius, ngunit nang maamoy niya ang sinigang ay kumalam kagad ang kanyang sikmura. Naunawaan niya na nitong nakaraang ilang linggo ay hindi siya nakakain ng gusto. Anong silbi kung gugutumin niya ang kanyang sarili? Kailangan niyang samantalahin ang lahat ng iyon sapagkat wala na rin siyang magagawa upang mabago ang sitwasyon. Tell me about yourself, Trudis.
Ano kailangan mong malaman? This is not an interview. I am trying to start a conversation with you. Don't make it this hard. May bahid ng inis ang tinig nito kaya nagpasya siyang magkwento ng bagya. Walang saysay na palagiin pa niya ang ganitong argumento. Walang interesante sa buhay ko. Namamasukan ako rito. Maayos ako sa trabaho ko, sabi na rin sa akin ng direktang amo ko. May lola akong maayos naman hanggang noong minsan ngang inatake siya. Did you graduate? High school lang pero nakaabot ako ng second year college. Why did you stop? Bakit bang dami nitong tanong? Bakit kailangan pa nitong malaman ang mga ganoong detalye sa kanya gayong kapwa nila alam na pabalat bunga lang ang lahat ng iyon? Ngunit kung iyon ang magiging dahilan o panghumaba pa ang pagpapaligoy-ligoy niya ay walang kaso sa kanya. Walang ibang pwedeng maging dahilan kundi wala na akong pantusto sa pag-aaral ko. Lahat ng nangyari sa akin, wala namang ibang dahilan kundi wala akong pantustos, hindi ba? Ayaw niyang maging mapaghamon ang tinig niyang ngunit lumabas pa rin na ganoon ang kanyang tono. Marahil ay normal lamang iyon para sa isang dihadong babaeng tulad niya. Bumuga ito ng hangin. This will be the first and last warning. Don't piss me off. Don't use any sarcastic tone with me. Kung hindi anong gagawin mo sa akin? Ididimanda mo ako dahil may pinirmahan ako ang papeles sa iyo? Kahit idimanda mo ako, alam kong wala akong pambayad. Ngayon niya nalaman na hindi pala siya mahusay umawat ng kanyang emosyon. Hindi niya alam na mayroon din pala siyang ganoong klaseng tapang. Marahil kapag nasasagan na siya ay tumatapang na rin siya. Nakakalungkot lang na kung kailan huli na ay saka siya naging matapang. Madilim na ang mukha nito pero sa nalubong pa rin niya ang tingin nito. Hindi pa rin niya matanggap ang inalalagyan niya. Maisip pa lamang niya na darating ang pagkakataon na lalabas siya mula sa apat na sulok ng mansyon na iyon upang makaharap ang mga kaibigan at kasama niya sa trabaho ay parang ibig na niyang bumuka ang lupa at lamunin siya. Ang ibang kawaksi ng bahay ay kanina pa niya hindi nakikita ngunit tiyak na makikita rin niya ang mga ito sa mga darating na araw. Ang isa sa mga ito ay naging malapit na rin sa kanya kaya nahihiya siya rito. Gusto mong subukan natin kung ano ang pwede kong gawin? Natigilan siya. Sasagot sana siya sapagkat maling umalsang galit niya ngunit naalala niyang nasa poder siya nito. Oo nga naman, isang pitik lang nito ay maaari ng magbagong buhay niya. Ang bilis kung balak siya nitong ipadampot sa laki ng perang nautang niya rito. At paano na ang lula niya? Baka lalo itong atagihin kapag nalaman itong nasa bilangguan ng kaisa-isa nitong apo. At first, I wanted to wait, give you time. But you showed me that kind of attitude and it changed my mind. I doubt if you have your period after dinner, you go back to your room and wait for me. Madaya ka! Walang na lamang ay mapaangad siya mula sa kinauupan niya. Sinabi ko na sa iyong meron ako. Well, see? Napamaang siya rito. Ano? Titingin nito ang? Ano pa nga ba? Sa naisip ay nawala na siya ng ganang kumain. Kung hindi lang siya magmumukhang parang bata ay pinagdamugan na niya ito. Ang matapos itong kumain ay tumangon siya at tumalikod. Come back here! Tigilan siya sa paglalakad at nilingon ito. I said get back here and see something nice before leaving the table. Nagkatitigan sila hanggang sa tumalikod uli siya, galit na galit. Pinaglalaroan siya nito, ginagawang parang isang batang tila ibig nitong disiplinahin. Pwes, magtis ito, wala siyang balak na mapaglaruan. Hindi pa ba sapat na nasa sitwasyon na siyang iyon? Bakit kailangan pa nitong galitin siya ng todo? You wouldn't want me to teach you what to do. Do this. You don't like my ways of teaching. Are you sure you want to force me to do that? Labag na labag man sa kanyang kalooban ay bumalik siya sa mesa. Pupunta na ako sa kwarto ko. It was a nice meal, Anito. It was a nice meal. Very well. You may go now. Nagpupuyos man ang kanyang kalooban ay wala na siyang nagawa kundi ang umalis doon. Nang makarating sa kanyang silid ay hindi siya mapakali. Ngayon, higit kailan pa man ay ayaw niyang mayroon maganap sa kanila. Ngunit iyon ang tanging dahilan kung bakit siya naroon. Kinakabahang nakamasid lamang si Trudis kay Zacarias. Gaya ng sinabi nito ay nagtungo nga ito sa kanyang silid at wala man lang siyang pandepensa sa kanyang kasinungalingan.
Ang plano sana niya ay gumamit ng sanitary napkin upang panindigan ang sinabi niya, ngunit wala siyang dala niyon. Pumuesto ito sa kama, sumandal sa headboard at napalunok siya. Ayaw man ay kailangan niyang aminin na lalo itong gumugwapo kapag ganoong tila galit ito. Kakatuwang mayroon palang taong na magmumukhang gwapo kapag galit. Strip! Ikaw ang may kailangan kaya ikaw ang lumapit. Tumawa ito. You really want me to do that? Ang gusto ko, kontrata. What? Ako lang ang may pinirmahan, ikaw wala. Ano kung nakakasigurong pagkatapos ng 7 buwan ay tapos na ang trabaho ko sa'yo? Do we have to talk about that now? Hindi ako matahimik. Then wait until morning. Gagawa ko ng kasulatan. Nagtungo siya sa mesa kung saan naroon ang papel. Ngunit bago pa siya makarating doon ay naagapan na siya nito. Don't even think about it. Your delaying tactics are not going to work. You'll have your contract tomorrow. You have my word. But I won't give you anything if you don't strip right now. Napatitig siya rito. Seryoso ito. Huminga siya ng malalim. Kailangan niyang tanggapin na iyon na talaga ang kinatatakutan niyang mangyari. Wala na siyang magagawa pa. Diyan pa man ay handa siyang patagalin iyon sa abot ng kanyang makakaya. Nagsimula na siyang alisin mula pagkakabutonis ang kanyang blosa. Sobrang bagal ng pagkilos niya ngunit wala siyang narinig na anumang reklamo mula rito. May 15 minuto yata niyang napatagal iyon hanggang sa matapos na ang ika-6 na butones ng blosa niya. Don't cover it. Marahan niyang binuksan ang blosa niya. Mayroon pa siyang suot na kamison at bra. Nang mahubad ang blosa ay nangyari ang hindi inaasahan. Tumawa ito ng malakas. What the hell do you have on? You are hilarious, Judith. Really? A camisole underneath the blouse and a bra underneath the camisole? Come on. This is getting funny already. Bigla rin ay ibig niyang matawa. Siyempre ay pinaghandaan niya iyon. Lalo siguro itong matatawa kapag nakita nitong sa ilalim ng kanyang palda ay may suot siyang porontong at sa ilalim niyon ay shorts. Bago pa ang kanyang panloob. Take off the skirt. Ikaw na. No, take off your skirt. Kagatlabing tumalima siya. Nang malaglag na iyon sa sahig ay malingaw-ngaw sa silid ang halakhak nito. Ano yan, pronto? Uso ko ba yan? Akala ko si Dolphy lang ang nagsusuot niyan. Hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Napangiti na rin siya. Inutusan siya nitong hubarin ang porontong at tumambad dito ang shorts niya. Natawa na naman ito kaya natawa na rin tuloy siya. Katawa-tawa nga siguro ang ginawa niya. Ibig nitong maging seductive ang paghuhubad niya, ngunit naging comedy iyon. This is far from being erotic, Judith. Really. And you don't have found worse items to wear. A doll-fit parenting and now a pair of basketball shorts. Hindi ito pang basketball pang volleyball ko ito kasama ko sa liga. Nang tingnan niya ito ay nagkatawanan sila. Come here. Marahan siyang lumapit dito at umupo sa gilid ng kama. Napatili siya nang hinggitin siya nito at napahiga siya. Kinubabawan siya nito at saka hinubad ang kanyang kamison, ang kanyang bra, ang kanyang shorts at ang huling panloob niya. Sa sobrang bilis ng pangyayari ay napatigagal na lang siya. Napalunok siya nang mapatingin siya sa mga mata nito na wala nang ngiti sa mga labi nito. It was a sin to cover this beauty with those hideous clothes. Gumiti ito ng bahagya. Tila naalala ang damit niya kanina. Pagkatapos ay marahan nitong pinadaan sa kanyang dibdib ang hinilalaki nito. Gustang umarko ang kanyang katawan sa biglang pagdagsa sa kanya ng kakaibang sitwasyon. You're going to like it, I swear. Ang anumang pagtutol niya ay parang nawala na lamang bigla. Kung ang dahilan ay ang katotohanang malinaw sa kanya, kung ano ang trabaho niya roon o nadala na rin siya sa init nito ay hindi niya alam. Ang tanging alam lang niya ay wala siyang gagawing pagtutol doon at doon din siya mauuwi. Scarius almost didn't want to touch Judith. Her skin looked so delicate, so fragile. But he knew he had to touch her, taste her. He was dying too. Kung kanina ay nagpasya siyang huwag ituloy ang lahat ng iyon, ngayon ay nagbago ng isip niya sa pagre-rebuilding ipinakita nito. He was not a patient man, and when a woman did that to him, not that anyone ever did, his pride couldn't help but feel it had to retaliate.
Ito na sila ngayon, puno ng pananabik ang kalooban niya para sa isang babaeng kung tutuusin ay hindi pa niya kilala. All he knew was that he wanted her and he wanted her bad. He sucked on the tip of her breast like a hungry child would. She tasted so sweet. She had her own fragrant scent which reminded him of mornings fresh. His tongue drew circles on her skin from the valley of her breast to her navel, her back out to meet his lips. Sak! Maya-maya ay sambit nito. He knew she came based on the spasm on her tummy. She was very ready to take him in, and even if he wanted her to place him as well, he decided this was going to be so much better. He lifted her legs and thrust deep. Man, was she tight. He savored the feeling of her warmth. He felt as though he wasn't going to be able to hold off much longer when he saw her tightness enveloping him, forming an O every time he pulled back and disappeared as he thrust deep. He was right, he wasn't able to hold off much longer. He pulled out, cursing himself for forgetting to wear protection. The last thing he needed was a bastard. Maingat na tinabihan niya ito at hinagod ang buhok nito. I'll make up for it next time. Nawala ang attitude nito kanina. Tahimik lamang na tumango ito at tumagilid. He knew she was crying. Silently groaned. Pinarap niya ito sa kanya, ngunit nagkunwari itong inaantok na. Look at me baby, come on. Inaantok na ako. I know you're crying. Napuwing lang ako. He sighed. Niyakap na lamang niya ito. Ano ang maaari niyang sabihin? Wala. Wala siyang maapuhap na anumang salita sa isip niya maliban na lamang sa maaari na nilang tapusin ang kasunduan. Baka sakaling hindi na ito umiyak. Ngunit lulukuhin lamang niya ang kanyang sarili kung maniniwala siyang hindi na niya gustong makasama pa ang babaeng ito. He waited until she was sleeping. He realized he was more fascinated by her now. Naunawaan ni Judith na mahirap magalit sa isang taong nakakaniig niya gabi-gabi. Pakiramdam niya ay magmumukha siyang tanga kung magagalit siya dito at magdadabog sa umaga, ngunit sa gabi isang haplos lang nito ay bumibigay na siya. Noon lamang siya nakakilala na ang ganoong klaseng sensasyon, ang mga ganoong damdamin ni sa hinagap ay hindi niya naisip na mayroon palang ganoong klaseng pakiramdam. Yun ba yung tinatawag ni Colonel? Hindi siguro sapagkat ang salitang iyon ay parang marumi at matay man niyang isipin ay wala siyang madamang pagkailang o karumihan sa ginagawa nila ni Zacarias. Marahil ay dahil hindi rin iyon katulad ng una niyang inaasahan kung saan wala siyang madarama na kahit na anong kasiyahan sa pagninihig nila. Kailangan niyang aminin na ginagawa nito ang lahat para maging, ano nga bang tawag doon? Masarap? Nahiya siya sa naisip niya, ngunit sadyang wala na siyang maisip na ibang description sa ginagawa sa kanya ni Zacarias. Para bang tuwang-tuwa ito kapag mabaliw-baliw na siya sa kaligayahan. Noong una ay isinumpa niyang wala na siyang magiging partisipasyon sa aksyon. Ngunit paano niya gagawin iyon gayong kusang nagkakaroon ng reaksyon dito ang katawan niya? Marahil ay totoo na mayroong mga taong sexually compatible. At ganoon sila ni Zacarias. Hindi rin niya maiwasang mapansin na maingat ito sa kanya. Ang bawat pag-aplos at pagagod nito ay mayroong kasamang respeto. Habang nagninig sila, ang pakiramdam niya ay mga siya ito na isa siyang kasintahan o isang asawa. Itong muling 3 araw ay madalas na natatawa na lamang siya kapag magtataray na sana siya. Hindi kasi bagay na ganoon pa ang gawin niya, ngunit isang halik lang naman ang katapat niya. Para siyang nagiging adik sa mga labi ni Zacarias. Gustong gusto niya na ang halik nito ay iyong pagkatapos ng pagninig nila sa banayad na tila ipinapahiwatig lang sa kanya na mahalaga rito ang naganap. Na hindi yon basta-basta lang. O baka nagbibigay lang siya ng masyadong maraming kahulugan sa nangyayari. Pero masaya na rin siya sa isang bagay na tiyak niya na may respeto ito sa kanya. Na ni minsan ay hindi ito ipinadama sa kanilang pagniniing na iyon ay isang trabaho lang sa kanya na nininingil lang ito ng pautang. Noong araw na yun ay iniwan siya nito sa ospital habang ito naman ay nagtungo sa opisina nito sa Makati. Araw ng check-up ng lola niya at dahil gawol sa oras ay hindi na siya nito nasundo.
Nagkita na lamang sila sa ospital. Kasama nito ang pinsan niya. Niyakap siya nito, mukhang masaya ito, ngunit kapansin-pansin na malaki ang ibinawas ng timbang nito. Kailangan na kasi nitong magdieta dahil sa kondisyon nito. Nang masuri ito ng doktor ay natuwa siya nang sabihin nitong maayos na ang kalagayan ng lola niya. Nagpasya siyang ipasyal mo ng matanda. Noong una ay ayaw nitong pumayag sapagkat sayang daw ang benta ng kanilang sari-sari store. Ngunit napilit din niya ito. Nagdagdag ito ng paninda ng LPG. Nakakatuwa sapagkat nakabili kaagad ito ng 10 tangke ng gas. Dahil game naman ang pinsan niya ay ito ang nag-deliver ng mga iyon sa kung sino man ang tumawag at nagpapahatid. May sidecar ito at iyon ang service nito. Pansamantalang sinusulduhan ito ng kanyang lola. Ako'y natutuwa po dahil naisip kong kapag natapos mo na ang obligasyon mo sa asyenda ay maaari kang pumasok sa call center. Pero malapit sa atin, iyong kapitbahay natin, 2 anak niya ang doon nagtatrabaho. Malaki ang kita, naisip kong baka doon ka makakakilala ng bagong nobyo. Kahit hindi mo sabihin, alam kong hindi na bumalik ang nobyo mo. Umiti lang siya rito, natuwa siyang mukhang nakapag-adjust na ito sa buhay Maynila. Marahil kung malalaman lang nito ang totoong kalagayan niya ay manghihina ito. Ngunit inalerto niya ang pinsan niyang sabihin ka ganito sa kanya kung sakaling may taga Hacienda Madrigal na dadalaw sa mga ito o nakipag-ugnayan sa kanyang lola. Noong una ay ayaw sana niyang ipaalam sa pinsan niya ang kalagayan niyang iyon, ngunit sa palagay niya ay kailangan nitong malaman iyon nang sa ganoon ay may proteksyon ang lola nila. Alam niyang labis na nababahala sa kanya ang pinsan niya at galit din ito kay Zacarias, ngunit ang sabi nito kung wala raw itong magagawa sa kapasyahan niya ay umaasa itong alam niya ang ginagawa niya. Naunawaan din daw nito ang ginagawa niya at marahil daw kung nangyari din ito ng ganoon ay ginawa rin daw nito ang ginawa niya. Hiling ng kanyang lola ay doon na lamang siya matulog sa inupahan nila, ngunit tumanggi siya. Nang mayatid pauwi ang mga ito ay dumiretso na siya sa mall kung saan sila magtatagpo ni Zacarias. May cellphone na siya, bigay nito iyon sa kanya. Kailangan din niya iyon upang makontak ang pinsan niya. Nakita kaagad niya roon si Zacarias, naghihintay na ito sa kanya sa isang coffee shop. Nakangiti ito. May kung anong hatid na saya sa kanya kapag nakikita niya itong nakangiti. Nakakahawa ang ngiti nitong iyon. How is she? Mabuti naman, tapos ka na agad sa gagawin mo? Tumango ito. I have been here for over an hour. Talaga? Dito lang? No, ice shop? Nagyaya itong kumain sila sa restaurant at nang matapos ay bumiyahe na rin sila. Habang nasa sakyan ay panilang ang kanilang kwentuhan. Ibig sana niyang itanong kung bakit naghiwalay ito at ang asawa nito, ngunit natuklasan niyang wala siyang lakas ng loob na panghimasukan ang ganoong aspekto ng buhay nito. Naisip niyang bakit niya gailang malaman ang lahat ng iyon gayong hindi naman sila magsasama ng matagal. Isa pa, parang ayaw rin niyang malaman ang mga bahagi ng buhay nito na maaari niyang pagkumparahan ng kung ano ang mayroon sila ngayon. Mga simpleng bagay lang ang pinagkwentuhan nila. Kung sino ang kandidatong gusto nito, kung ano ang masasabi nito sa lagay ng ekonomiya sa bansa, ang ilang negosyo nito. Noon lamang niya nalaman na bukod pala sa hacienda, mayroon pa itong isang kumpanya sa Amerika. Nagtanong siya kung bakit hindi ito madalas noon sa hacienda. I don't like it very much there until now that you're there. Napangiti siya. Naalala ko noon nagsasalita ka na parang itong umuwi ka lang at saka mo ako nakita. Matagal na ako sa hacienda. I don't remember you. Siguro kasi masama ang loob mo na umuling uwi mo. Yes. Namimiss mo ba sila? No. Kinabiglan niya ang tugon nito at nag-alok ito ng paliwanag. I remember them every now and then, but to say that I miss them and long to be with them would be a bad-faced lie. Siguro alam mong hindi ako madalas sa hacienda kahit noon. I was never really close to them. But doon my father is not really my father. Lalo siyang nabigla sa sinabi nito, lalo na sa paraan ng pagsasalita nito, na para bang isang ordinaryong bagay lamang iyon.
Don't look too shocked. Not everyone knows that, but I don't keep it a secret. Sinang papa mo? He passed away, my mother's ex. Parang walang dating sa iyo. I'm getting used to it. Hindi rin ako tulad ng iba na sinisisi ang lahat ng pagkakamali nila sa buhay para sa mga bagay na hindi naman nila kontrolado. I mean, am I supposed to feel sorry for myself because that happened to me? Am I supposed to feel sad after all these years? I don't think so. How about you? I heard you used to be the stars of Langilog. Yung mga glorious ko, wala na, nalaos na. How come? Naghirap kami hindi na ako nakatapos. What about that incident with the Santo Niño? Saan mo narinig yan? Buhay pa pala ang kwento hanggang ngayon? Yes, and the one who told me that story seemed to actually believe in that with your friend? Best friend, sino nga ang nagkwento sa'yo? Judy. Ang tinutukoy ni Doy ang isang kawaksi. Bata pa kasi yon, simple lang ang kwento na frame up ng kaibigan ko. You know who really stole the scepter then? Oo, pero hindi ko na lang sasabihin sa'yo kasi matagal na rin yon. Yung kaibigan ko, hindi ko na alam kung nasaan na siya ngayon pero parating may nagpapadala sa akin ng mga postcards. Siguro siya yun. What's your name? Hilda Huang. I've heard that name before. I just cannot remember where.